Huwag mo ngang bilugin ang ulo ko. Alam kong may relasyon kayo ng isa mong kaibigan. Anong karelasyon? Pwede ba? Huwag mo akong pag-isipan ng masama. Huwag ka na nga magkaila. Ang kapal na mukha mo. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan, ha? Ano, ha? Hayop ka! Napakasama ng isip mo! Kabang ng patotoo. Pagsasadula ng mga buhay ng mga taong nakaranas ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Pagpapagaling sa karamdaman. Pagbabago ng buhay. Pagpapala at pagliligtas ng Diyos. Kabang ng patotoo. Lumaki ako sa mahirap na pamilya. Mula sa maliit na bayan ng Limay, Bataan, namulat sa akin ang kahirapan ng buhay. Kaya naman nang ako ay umidad na 18 taong gulang, ay nagpasya ako magtrabaho sa isang factory upang makatulong sa aming pamilya. Isa akong marker sa factory, pero hindi ako nakontento sa aking ginagawa. Kaya nakiusap ako sa aking supervisor na bigyan ng ibang trabaho. Ako po ang kapatid na Caridad Asidao mula sa Bangkok, Thailand. Pakinggan niyo po ang aking patotoo. Ano? Gusto mong matutong manahe, Caridad? Opo, ma'am. Gusto ko rin po kasi maging sewer dito sa factory. Ganun ba? Sige. Naku, salamat po, ma'am. Tuwing lunch break, pwede kang gumamit ng makina dito para makapag-ensayo ka sa pananahi mo. Pwede ka ding magpaturo sa iba nating kasamahan dito. Talaga po? Oo. At kapag magaling ka ng manahe, ay gagawin kitang sewer. Aba, ang galing mo ng manahi ngayon, Caridad, ha? Salamat. Naku, dati-rate, kami nagtuturo sa'yo ng pananahi. Ngayon, mas magaling at mas mabilis ka pa sa amin. Wala namang hindi kayang gawin kapag may pagsusumikap, Sa hindi bagay, ba? tama ka dyan, ha? Caridad! Po? Caridad! Ipinapatawag ka ng may-ari ng factory na to. Ho? Ako? Bakit po? Basta, pumunta ka na lang doon ngayon na. Natakot ako na baka alisin ako sa trabaho nang malaman kong ipinapatawag ako ng amo naming inchik. Pero laking gulat ko nang sabihin niya sa akin na ako ay gagawin niyang line leader supervisor. Dito na unti-unting gumanda ang buhay ng pamilya namin hanggang sa ako ay makapag-asawa. Bakit ngayon ka lang umuwi dito sa bahay, ha, Caridad? Nag-overtime kasi kami ngayon kaya ginabi ako. Nag-overtime? O may kinatagpo ka? Ano bang sinasabi mo? Huwag mo ngang bilugin ang ulo ko. Alam kong may relasyon kayo ng isa mong kaibigan. Anong karelasyon? Pwede ba? Huwag mo akong pag-isipan ng masama. Huwag ka na nga magkaila. Ang kapal na mukha mo. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan, ha? Ano, ha? Hayop ka! Napakasama ng isip mo!
Caridad, Bakit niyo po ako pinatawag, ma'am? may iaalok sana ako sa'yo. Ano po yun? Gusto mo bang mag-abroad? Abroad? Ma'am, okay na po ako dito sa Pilipinas. Ayos na kasi ang mga papers ko. Papuntang Malaysia para magturo sa mga factory worker doon. Kaya lang, hindi na ako pinayagan ng doktor ko dahil sa kabuanan ko na ngayon sa panganganak. Oo nga po, ma'am. Mahirap magbiyahe ng malayo kapag nagdadalang tao. Lalo na, kabuanan niyo na po. Kaya nga gusto kong ikaw ang pumunta na doon Ha? Wala ka namang problemahin pa. Dahil ayos na ang lahat. Basta pumayag ka lang. Pumayag ako sa alok ng supervisor ko. Nakarating ako ng Malaysia. Nasundan pa ito ng pagpunta ko sa Bangladesh. Ngunit, sa mga magandang pagkakataon na dumarating sa akin, napabayaan naman ng asawa ko ang aking anak. Kaya naman, nagpasya akong makipaghiwalay sa kanya. Bumalik ako ng Bangladesh upang muling magtrabaho. Marami ka na palang napuntahang mga bansa, Caridad. Oo, Romana. Kung saan kasi ako ipadala ng amo ko, wala akong magagawa kundi pumunta kahit malayo. Swerte mo nga Hindi din. Kasi sa kabila ng pagsisikap ko, heto, nasira din ang pamilya ko. Naghiwalay kami ng asawa ko. At ngayon, nagre-rebelde pa ang anak ko. Alam mo, Caridad, huwag kang malungkot. Kasi may makakatulong naman sa'yo para maayos mo yung mga problema mo. Sino? Ang Panginoon. Panginoon? Oo. Gusto mo sumama ka sa akin mamaya sa church namin dito sa Bangladesh para naman makapakinig ka ng Bible study. Napakahalaga na ang tao'y maglingkod sa Diyos. Sapagkat kung hindi, siya ay mananatiling hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. At ang sabi ng Biblia, kapag siya'y hiwalay sa Diyos, ay wala siyang magagawa. Nang ibig sabihin ay malaki ang nakaambang panganib sa atin. Dahil ang mga makasalanan na hindi nagsisi ay parurusahan. Yan po ang binabanggit sa aklat ng Roma 6:23. Na ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya yung hindi sasampalataya sa Panginoon Diyos ko. ay parurusahan. Ayoko mapahama. Yan po ang Tulungan mo kami ng sa pamilya ko. Marcos 16:16. Ang sumasampalataya at babautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Simple lang ang dapat gawin ng tao. Sasampalataya siya sa Ebanghelyong ipinapangaral, magsisi sa mga kasalanan at magpabautismo. Sumasampalataya po ako sa iyo. Tanggapin niya ang Gusto kong kaligtasan maligtas. ng kanyang kamay. Gusto Yan kong ang makapaglingkod sa iyo. ng Diyos doon sa mga magpapasya. Nagpatuloy ako sa pagdalo sa mga gawain ng mga kabahagi ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch, hanggang sa ako ay nagpasyang magpabautismo. Dito ko naranasan ang kapayapaan sa buhay ko at ang saganang pagpapala sa akin ng Panginoon. Sa Thailand po, ma'am? Oo, Caridad.
Doon naman kita ipapadala. Naku ma'am, pangarap ko po makarating sa bansang yon. O ayan, matutupad na. Salamat po ma'am. Masikap ka, Caridad. Ma'am. Pinagbubuti mo ang mga trabaho mo. Kaya dapat lang na ikaw ang pagkatiwalaan ko na maging representative ng ating kumpanya sa iba't ibang mga bansa. Biyaya ng Diyos, Sister Caridad. At dito ka naman napunta sa Thailand. Opo, Pastor. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil may gawain din dito ng Diyos. At palagi ako makakadalo ng mga services dito sa church. Ay, kung gusto mo, pwede ka ding sumama sa mga personal evangelism namin. Opo, Pastor. Sasama po ako. Biyaya. Itataguyod ko po ang gawain ng Panginoon. Saan mang bansa ako mapadpad, gagawin ko ang pinakamabuting paglilingkod sa Diyos. Dahil naranasan ko ang kahabagan niya sa buhay ko. Sa ngayon ay patuloy kong itinataguyod ang gawain ng Panginoon sa Thailand. Biyaya ng Diyos ay malaki ang naging pagbabago ng buhay ko. Kaya naman, wala akong sawa sa pagpapatotoo ng mga gawa ng Diyos upang maakay ko ang ibang tao tungo sa paglilingkod sa Panginoon. Salamat sa Diyos dahil ngayon ay nakabahagi ako dito sa kaban ng patotoo. Purihin ang Panginoon. Ang dalawang inyong napakinggan ay binigyang buhay nila. Dorina Jenica Pudon, MJ Arsadon, Camille Baserdo, Shane Dagallo, Charmaine Ribadoria, Ijan Evangelista, at Al Ramos. Ang ating drama technician, Andrea Macapagay. Naglapat ng tunog, Aileen Matias. Naglapat ng musika, Margie Janito. Production assistant, Marisa Luha. Drama supervisor, Samuel Santos. Sa panulat ni DJ Corneja. Sa produksyon ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fortress. At sa direksyon ni Mark Lawrence Narciso. Ang dalawang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Vision Broadcasting Service. Sa pagkikipagtulungan ng himpilan ito, ako naman po ang lingkod, Ruiz.